Hello mga kids, ito yung Everything We Ate in Japan, Day 2. Medyo maaga nagsimula yung araw namin. Bumili kami ng pagkain, kumain kami sa restaurants, nagpunta kami sa ibang sites. At ito na mga kids. Una, 7-Eleven. Yan yung breakfast budget namin, mga 2,000 to 3,000 yen. Bumili si Sabine ng tuna sandwich. Masarap naman, maganda yung tinapay, medyo kakaiba. Si Bianca naman is yung egg sandwich na mas creamy daw talaga at parang mas nasarapan siya in her opinion. Tapos ito naman yung parang onigiri na may seaweed, panalo. Sa akin naman yung onigiri na may tuna mayo, which is for me yung the best na onigiri. Sumakay na kami ng hop-on, hop-off bus na 3,000 to 5,000 yen. Depende kung 1 day or 2 days kayo per person mga ka-eats. Yan yung mga ibang sites, pwede kayo dapat magtanggal ng mga sapatos ninyo. Bawal lang mag-video or photo, kaya yun nga, hindi tayo nakapag-picture-picture sa loob ng ni Jojo Castle. After nyan, sumakay na kami papunta sa Kinka Fuji Castle or temple pala mga ka-eats. So yun, nag-soft serve kami doon dahil medyo mainit, 430 yen per cone. Yung buong video ng mga tour namin, abangan nyo na lang sa Here Come the Tans na gawa ni Mommy Bianca. Ito nga pala yung sneak peek nung temple, ang ganda. May gold leaf yan sa taas, kaya golden na golden. Tapos sobrang tahimik kahit maraming turista, ang ganda pa rin. For lunch, bumalik kami sa Kyoto Station. Kumain kami sa isang restaurant na ganito. May mga set meals sila. Ito yung unang set meal. Para siyang chirashi, ang fresh ng isda. Panalong panalo. Tapos ito naman yung kanilang set na may ebi fry at pork tonteki. Ang sarap niyan. Yung kay Bini naman, karage with parang tartar sauce or parang chicken namban yung tawag dyan. Tapos yan, para sa kambal, pork tonteki lang mga ka-eats. Tapos for merienda, nag-snack kami, naglakad-lakad kami. After maglakad, nag-snack kami sa Starbucks. So tumikim si Bini ng tea at yung waffle nila, American waffle daw yan, which is nasarapan naman siya. Iba yan sa waffle na meron tayo sa Pilipinas, mas light lang to mga ka-eats. Tapos yung kambal, tuwang-tuwa sa muffin. Halos pinag-agawan nila yan mga ka-eats. Masarap naman siya, hindi masyadong matamis, tapos very filling at ang laki ng size. Tinikman namin yung drink na parang gawa sa kamote o satsu butter yung tawag ata kung di ako nagkakamali. Masarap siya. Lasang kamote mga ka-eats, parang walang kape. Tapos for dinner, 8,000 yen yung budget namin. Nag-only yakiniku kami malapit sa aming Airbnb. May time limit, marami ring choices, maraming a la carte selection sa luto na. At yung quality ng beef, grabe, sobrang panalo mga ka-eats. Ingat lang kayo, wag mag-over-order, pero sa experience namin, hindi naman sila masyadong strict sa leftovers dahil medyo naparami yung order namin sa tagal ng kanilang service. Pero grabe talaga yung meat. Ang sarap. Ang ganda ng quality. Tapos yung kanilang apoy, galit na galit lagi mga ka-eats. Kaya maluluto agad yung mga in-order nyong meats na sobrang ganda ng quality. Medyo paulit-ulit. Pero panalo. Hindi lang siya masyadong kid-friendly kasi booster seats na walang lock yung meron sila. Kaya kung kakain kayo dito, mas mabuti kung lahat kayo ay grown-ups or malalaking bata na ang kasama ninyo para syempre safety first pa rin at makakain kayo ng mas mabuti. Isa sa mga paborito namin is yung yan, yung pork jowl, tapos syempre yung beef belly, meron din silang gyudon at iba pa. Yun lang yung what we ate for day 2 mga kids. Bye-bye!